Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Nakabalik na sa ensayo ng Gilas Pilipinas si reigning PBA Most Valuable Player Scottie Thompson para sa kanilang kampanya sa 2023 FIBA World Cup. Ayon kay Gilas Assistant Coach Tim Cone, nakapag-practice na si Thompson Lunes ng gabi nang walang restrictions. Hindi nakasama si Thompson sa pocket tournament sa China dahil sa injury sa kanyang kamay na natamo niya sa Europe training camp. Nagtapos ng may record na 3-1 ang Gilas sa Haejuan WUS International Basketball Tournament. Ginamit nila ang pagkakataong ito para magkaroon ng opsyon sa point guard position dahil nga sa injury ni Thompson. Dahil sa pagbabalik ni Thompson, lumakas ang kampanya ng Gilas sa huling yugto ng kanilang training bago magsimula ang World Cup sa Agosto 25. Bago nila harapin ang Dominican Republic sa kanilang opening game sa Philippine Arena sa Bulacan, magkakaroon ng tune-up games ang Gilas kontra Montenegro at Mexico sa susunod na linggo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging senyales ang panibagong world-class Filipino Q artist ang runner-up na pagtatapos ni Anton Raga sa kanyang unang Matchroom World event, ang European Open Pool Championship na ginanap sa Fulda, Germany. Naungusan ng 25 anyos na Cebuano ni two-time World Pool Masters champion David Alcaide ng Espanya 12-13 sa kanilang makapagpigil hininga na finals. Kilala sa nickname na Dragon, kinuha ng baguhang Pilipino ang abante ng dalawang rack 8-6, subalit kinuha ni El Matador ang abante sa susunod na 5 rack 11-8. Subalit nakagawa ng 4 na sunod na rack si Raga para lumapit sa titulo na binawian kagad ni Alcaide sa sarili niyang 2 magkasunod na rack para kunin ang korona. Nagwagi si Alcaide ng 30,000 dolyar habang kinubran ni Raga ang 15,000 dolyar bilang runner-up. Pero bukod sa premyo, ipinagmamalaki ni Raga ang kanyang mga sinagasaan para makaabot ng finals. Mula sa losers bracket, tinalo ni Raga si former world number 1 at world champion Joshua Filler 11-9 sa semis. Si Wojciech Szewczyk ng Poland 10-7 sa last 8, ang Canadian na si John Mora 10-4 sa round of 16, si reigning World Pool Masters champion Ko Pin-yi ng Chinese Taipei 10-0 sa round of 32 at Mateusz Snigoki ng Poland 10-8 sa round of 64. Samantala, ang kapwa Pinoy na si Johan Chua ay na-eliminate ni Singaporean Aloysius Yap 2-10 sa round of 32 habang hindi nakapasok sa knockout round si James Aranas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng pagkakataon ang mga Filipino basketball fans sa buong bansa na masaksihan ang Naismith Trophy na top prize sa international basketball na ililipad sa Cebu, Davao, Maynila at Ilocos Norte para sa isang FIBA Basketball World Cup 2023 Trophy Tour. Bukod sa pagkakataon na makita ang solidong gintong tropeyo na ia-award sa kampyon ng darating na World Cup, masisilayan din ng mga fans ang mga dating sikat na miyembro ng Gilas Pilipinas na nagsisilbing ambassador sa event. Darating ang Naismith Trophy sa Agosto 14 sa Cebu. Kinabukasan, ililibot ang tropeyo sa Mactan Shrine,
C-Clex at Fort San Pedro bago i-display ito sa SM Seaside sa hapon kung saan masisilayan din sina Gary David at Jeff Chan. Sa Davao naman, ililibot ito sa People's Park, Philippine Eagle Center at Malagos Chocolate Museum. I-display din ang tropeo sa SM Lanang Premier sa Agosto 18 kasama sina Gary David at two-time best point guard in Asia, Jason Castro. Susunod na pupuntahan ng Naismith Trophy ay ang Maynila sa Agosto 19 kung saan lilibutin nito ang lahat ng playing venues ng World Cup sa Philippine Arena, Smart Araneta Coliseum at SM Mall of Asia Arena. Kasama sa event sa SM Mall of Asia Atrium sa Agosto 20 si Larry Fonasher at iba pang ambassadors ng Gilas. Ang huling biyahe ng tropeo ay sa Ilocos Norte kung saan lilibutin nito ang EDC Wind Farm, Kapurpurawan Rock Formation at Suba Sand Dunes mula Agosto 21 hanggang 23. Magsisimula ang FIBA World Cup sa Agosto 25 kung saang haharapin ng Angola ang Italy, kasunod ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Dominican Republic na gaganapin sa Philippine Arena habang magtutuos ang Mexico at Montenegro pati na rin ang Egypt at Lithuania sa SM Mall of Asia Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.